or Longsin. So what's up guys, what's up mga kaaro? Magandang araw. Andito tayo ngayon sa China, specifically dito sa factory ng Vogue, no? Or Longsin Company, wherein makikita natin yung mga iba't ibang motor dito, the entire factory syempre. Hindi ko pa alam kung ano talaga makikita natin dito sa loob, but I'm very excited. So let's go guys, but in the meantime, pakita lang natin ano itsura ng loob, no? So pagpasok natin from there, they have a reception dito. So dito nakikita ninyo yung mga places or yung mga bansa kung saan available na ang Longsin or at least yung mga product like of course the Vogue. So ito yung mga bansa. So these are the territories kung saan may mga ginagawa ng mga iba't ibang projects. Longsin has been in the business for creating motorcycles and parts for quite a while now. Kumbaga matagal-tagal na. Ayun, no? Right here yung mga motor na ay, ang gaganda. Ito hindi pa natin nakikita to sa Pinas syempre, but ito parating to very very soon. This is their DS800 Rally. Ang ganda. Look at that. Oh, okay. Ito I think 650. 650 DS to no sir? Police ano no? Ano? 650 no? DS. CU625. Oh, okay. Ay pala si Katoto. Dito muna tayo. Alright. So, ang ganda. Dito tayo sa side na to instead. Okay. So, dito may ATV naman. Okay. Ito ang nakikita naman natin. These are the engines ng mga motor ng Vogue. So, ito yung mga pangalan ng mga engine. Alright, KS150. So, ito yung mga nasa 150 cc's. Ito naman, this is the KEL 500F. So, ito yung mga nakalagay sa mga 500 or 525 if I'm not mistaken, no? DS na 525. Syempre for the RR as well as the R model and AC. Ito yon. Ito naman yung engine nung 660 or RR660S, which is abangan natin dahil ako mismo super excited para makita yung motor na yon at matry. Or nakita ko na but para matry yon. So that for the engine. Dito naman, what we're looking at is BMW. Well, I'm not sure kung allowed tayo na makita to, but this is BMW. So obviously, na-mention naman na natin to matagal na that the company has been creating BMW engines for quite a while now. So ito, as well as these models I believe, and even the scooter C400X. Kung mapapansin nyo, parehong-pareho to ng nilabas, or hindi na pala nilabas but dinala sa Pilipinas, which is the 350cc. Siyempre yung mga engines, okay, na ginawa ng Vogue Company para, or I mean ng Longsin para kay BMW. Hey boss. Yan, si Boss Art. Yan. Lipat naman tayo. Ito yung gusto ko makita. Finally guys, ito nung nakita ko to sa isang video, super excited ako. Nakita ko to in in red, pero ang ganda, look at that. Since nandun sila, unahin muna natin to. Ito ang nakikita natin is the SR4 Max. Yeah, syempre ito yung kapareho ng nakita natin na dati, but for some reasons hindi siya ni-launch, pero ito siya. Ay Ethan, ito unahin natin guys. Ito nakita na natin to sa Pilipinas. Ito yung unang-unang 4-cylinder na bike sport na ilalabas ng Vogue Philippines. Kanya-kanya na to. Bahala ko yung... Siyempre, dito naman ako susunod. Teka, ba't walang yang to. Hoy, nandyan ako eh. Ituloy natin yung mamaya na what we are looking at here is the CU625. So engine ito different from what we have na mga engines dati. This time 625 cc, no? Ang ganda. Mas malaki to. At how should I describe this? Ibang-iba ang itsura niya. Mga sa CU525, okay? With headlight. Syempre dito sa kanyang radiator ibang-iba din, as well as dito yung engine niya. This is V, all right, and ayun no, V-twin syempre, and ibang-iba din ang itsura niya from here, seats, and okay, look at that. For the side mirrors, ganun siya.
Yeah, I mean, may pagkakahawig sila but at the same time, maraming pagkakaiba ng CU525. I hope that makes sense. This is something na kailangan nating abangan syempre sa Pilipinas kasi ang ganda din nito, guys at mga kaaro. Look at that. Okay, anyway, so that is for the CU625. Alright, going back to this, syempre, ito yung 4-cylinder first ever 4-cylinder sport bike na ilalabas sa Pilipinas. Yung nakita natin, gantong kulay, but this comes in white as well as in black or more of blue, dark blue, no? From this side, kitang-kita nyo naman, sobrang brusco, no? Super brusco, ang ganda. It's inline 4, so you could expect iba yung tunog nito. Anyway, so it comes in white and in blue, sabi ko nga, and mula dito sa harapan, tignan natin. Ang ganda. Look. Okay. Siguro naman, sa itsura pa lang, well, makikita mo naman yung mga pinagkuhanan ng inspiration tong motor na to. 660. Okay? RR660. Ito naman yung isang motor na super excited ako makita. Sabi ko nga, this naman is a 500cc. But, so dito guys, pinapakita kung gaano nakatagal yung partnership ng company with BMW. So it looks like they already started back in 2005 pa. So medyo matagal-tagal na. Oh, okay, mukhang last year may mga bagong engines na ginagawa ngayon si Longsin. Ito more of the engines na ginawa nila for different companies. So ito yung mga pangalan ng mga international brands that they've been doing some engines for and parts for. Okay, who's Barna nandito? Ito pa, look at that. Anyway, let's take a look at, okay, meron din dito ang mga e-bikes, okay, e-bikes. Okay, dito naman, lightweight auto parts. So these are for cars naman. And ito so far, kita nyo guys at mga kaaro, so masasabi natin na talaga may sinasabi na ang Longsin pagdating sa paggawa ng mga gantong products since they've been working with big companies. Okay? And okay, wala na tayong tour na kasama or guide. Then dito, alam nyo guys at mga kaaro, habang tinitignan ko lahat ng mga to, I'm so glad really na tayo nakapunta rito and we've seen everything. Okay, well not really entirely everything, pero at least we've seen a lot of things that proves na ang Longsin or ang Vogue motorcycle natin ay gawa ng isang reputable na kumpanya or ng mga experts na gumagawa ng mga iba't ibang klase ng motor. Yan. So, tapos na tayo guys mag-lunch. This time naman pupunta tayo ng factory kung saan natin makikita yung mga proseso, yung mga parts na ginagawa nila bago makabuo ng isang motor. Teka. Dito na tayo sa most exciting part ng aming China journey. Expedition. Yan. Titignan natin yung mga motor. Sama si Gavin. Gavin, ha? Oh. Yeah, that's Gavin there, right there. Ano ang pangalan? Gavin. Ha? Gavin na parang tinagalan mo. Okay. Gavin. That's Gavin right there. Hello everyone. Of course, from Longsin. Here in Chongqing. Yes. Am I pronouncing it right? Yes. Perfect. Chongqing. Very good. So, you're going to show us around the factory. Yes, Show the us. factory Yep. and how do you say? Sorry, my English is not Okay. so good. No, it's actually good. And also our office Mm. and the bike. Okay. How do you say? Driving bike Mm. area. Yes.
Oh, okay. So and later also, on. the most important, I think, is Chongqing, some Go down. traveling area and restaurant, you know. Oh, perfect, perfect. Sige, please. Sige. All right. Yeah, sige is like go on. Go ahead. Okay, or go ahead. Gavin, may I just ask you? Perfect 10. Can you say that again? Say Uji. Uji. That's how you pronounce Vosge. Okay. So, ayun guys, titignan pala natin yung mga motor pareho ng RR660 Uji. Is that right? Yes. Okay, Uji. Ayan. So, ito yung lugar, guys, para lang makita ninyo. Okay. Ito yung sasakyan natin. Dito tayo nag-lunch. Ang dahil nangyari so far. Well, syempre, masaya. At ito, at lilipat naman tayo. Ayun na. Nasaraduhan na tayo. Okay. Ito na guys. So, andito na tayo sa place kung saan ang factory ng Bukati. Longsin. Okay, ng Vosge. Hey! 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 Busina, busina, busina. Hey! Gago. What the? Okay. Okay. Shishi! Shishi! Nasaraduhan tayo guys. Ang kupad daw kasi namin ni Nars eh. Okay, anyway, so nandito na tayo sa Kita niyo yun? Volts! saan? Kaya sa likod. Ayun no. Oh, doon, mukhang doon tayo pupunta guys. Factory. So, dito natin makikita syempre kung paano ginagawa ang lahat ng mga motor ng Vosge. Unang-una, malinis yung facility guys. Oh. Look at that. Lighted. Malinis yung wall. Parang pinaghandaan ah. Okay. Diba? So, hindi ko alam kung papakita sa atin kung saan nila dinedesign yung mga motor, saan nag-uumpisa hanggang sa mabuo nila. Hopefully makita natin yun because that is something na syempre gusto nating makita. Mas ma-appreciate natin ang paggamit ng mga motor. Hinihingal ka. Busog. Medyo, oh, busog yun. Oh, grabe. Kaya nga tinakpan ko ng bag eh. Kitang-kita eh. Teka. Kung may CR dito. Ata si yata dito. Uy, babae yan! Lukulok ko babae yan. Sorry. Ikaw talaga. Sorry. Ikaw talaga. Ito yung loob ng assembly line. Uy, para may naka-robot yung ano nila. Oh, look at that. Sir guys, oh, naka-robot Oh, sila. diba? Oh, naka-robot. Well, una, malaki yung lugar nila guys. So dito sa pagpasok natin makikita yung mga ilang models ng motor nila. So what we have here I believe are 625s. May nakalagay chill. So dalawang kulay, black and anong kulay to? Anyway, ayan, ganda diba? And then makikita rin ninyo may mga robots na nagta-transport ng mga parts yata. Okay? And here ito may mga chassis tayo nakikita rito. This looks like the chassis of syempre big bike yan for sure. Oh, okay, ito chassis to ng ano ng this should be for the 660. Yeah. Ayun. Okay. Guys, ang ganda pala ng makapunta ka sa isang ganitong lugar, no? You get to appreciate the motorcycles more. Ayun, no? Look at that. These are swing arms. I believe gamit din to for the 660. Tapos ito ang gulong malamang ng Rally na 800. Yan, Rally 800. Aba. Ito guys, nakikita natin ngayon isang robot. I'm not sure kung huminto siya dahil may tao dito. Maybe. But you know, you can see talagang may ano dito. May sistema sa kanilang assembly line, no? Yan. Alright? Tignan pa natin.
Nakakatuwa na nakikita natin na kung paano pinagkakabit-kabit yung mga motor, paano nilalagay yung mga bawat tornilyo, paano binubuo bawat parte ng motor na nagtatrabaho para alam mo yon, para umaandar yung isang motor. It's just amazing na nakikita natin yan. Ngayon, mas lalo nating na-appreciate yung pagmamaneho natin ng motor eventually because syempre, alam mo yon, kita mo kung paano nila pinaghihirapan i-put up lahat ng mga bagay-bagay, mga parts ng motor na ginagamit natin. Okay? Like this one right here, oh. And then once that's done dito, then I guess lilipat doon. And kung pupuntahan natin yung doon, ayan, oh. Dito halos buo na, guys. Look at that. Ayan. So nakakabit na yung gulong. Nakakabit na yung gulong. At mga ibang parts. Dito kitang-kita mo na may korte na siya, no? And then pagdating doon, after nila makabit lahat doon, pupunta naman dito wherein they're almost complete. It's almost a complete bike na po pwede na natin gamitin. Or okay, I might be wrong. Paikot pa kasi yan hanggang doon. So pakonti-konti talaga from the start mula doon sa pinakauna, paikot yan. It seems that it will take, siguro tanong natin, how long will it take para mula doon ilang minuto para matapos nila yung isang motor. Tanungin natin si Ethan. So ito guys, mukhang kung saan tayo nagumpisa kanina, this is the line for this unit. Ito yung 800, no? So right now, almost complete na yung mga you know, mga laman loob, kumbaga, sabihin na natin na ganon. Ito na, kompleto na. Once we go there, dun sa pinakadulo, kompleto na yung motor, and once it's done, dito naman ang punta for some quality control jobs, no? And briefly lang makikita natin, andito yung mga ibang motor na almost buo na. In fact, ayan na, guys, look at that, buo na. So, mula doon, tinas yung ilaw, and then, ang galing, guys. Tapos yung mga parts, like this one, okay. Lahat ng mga parts, kumbaga, naka-prepare dito sa right side, and then salpak dito. And syempre, left and right, nandyan. And, yeah, nakaka-amaze na makita mo yung mga ganito na bagay, no? Look at that, oh.